Marami tayong natutunan, lalo na sa aklat ni Isaiah. So itong aklat na ito ay napakaganda dahil ito po'y prophetic na sinasabi matagal na panahon at nakikita natin na nangyayari sa ating kapanahunan at may nagaganap na pangyayari sa ating mga ninuno na luminaw sa atin. So ang Isaiah 56 po ay kahugpong o karugtong ng 54, 55. At balikan natin ang maikli pong balik-aral doon sa 55. Ang Isaiah 55 ay isang paanyaya ng alahaya sa mga taong nauuhaw at naghahanap ng tunay na buhay. Inanyahan niya ang lahat na lumapit sa kanya, tanggapin ang kanyang biyaya, talikuran, ang masamang gawain. Binibigyan din dito na mas mataas at mas malalim ang kaisipan at plano ng alahaya kaysa tao, tulad ng kakaiba ng langit at lupa. Tinalakay po ni Kahan Felix po nung nakaraan. Kapag nagsalita ang alahaya, ang kanyang salita ay hindi mawawala ng saysay. Tutupad po ito sa kanyang layunin. Pangunahing lumalapit sa alahaya na magbalik loob sa kanya, yung tinalakay ni Kahan Felix last Monday, at magtiwala sa kanyang mga plano dahil ang kanyang salita at pangako ay tiyak na matutupad. Totoo po mga kapatid, nangyayari po sa atin at kamangha-mangha po na lumilinaw sa atin ang kasulatan o kautusan ng ating dakilang habayahawa. Hindi natin laging maintindihan ang ginagawa ng alahaya, pero maaari tayong magtiwala na ang kanyang mga plano ay mas mabuti at ang kanyang salita ay maaasahan. Nakikita po natin sa mga previous nating pag-aaral sa mga aklat na tinago, luminaw po sa atin lahat kung sino tayo, ano ang pangako ng dakilang alahaya. At ito ang aklat ng Isaiah, nakita natin ang pundasyon nito. At yung mga hidden books ay nagpapatibay nito na sa paglitaw natin, napakahalaga. At nakita natin yung sinabi ni Aban nung nakarang pag-aral na in a little while, no, yung pagtita natin mga kapatid, 2,700 60 to 70 more or less na napakahaba para sa atin, pero napakaikli lang po yan sa ating dakilang habayahawa. Kaya pasok na po tayo at aralin po natin kung ano ba ang nakasulat dito po sa Isaiah 56. Pinamagatan ko po itong Salvation for Foreigners. Kung mapansin niyo po mga kapatid, dito po sa ating hayakal, daming tao. Puno po yan. No? Kung baga, napakaliit ng ating, kung masdan natin, yung ating house of prayer, no? Napakaliit. Napakagaling ni Iay, kaya niyang punuin ng house of prayer. Ibig sabihin, sabi kasi ni Abba, sa huling mga araw, mag-increase ang talino o dunong ng tao. Napakapalad natin mga kapatid, kita niyo. No? Ito po hindi po kay Iay, no? Pinahintulot ni Abba yan para makita natin yung mga darating at ma-figure out natin ganito pala. No? Ang ating hayakal, kapag napuno, daming mga ibang lahi na nandyan. So hindi lang tayo. So mag-expect po tayo na hindi lang tayo yung bilang natin. No? Kaya nakita natin yung paglilinis ng Aba sa kanyang treasure position. No? Inalis niya yung mga hindi karapat-dapat. No? Hindi natin pinaalis, umalis sila. No? At nilinis tayo ni Aba. Walang pagkakaiba nung panahon ni Moses. Kung balikan natin na bago sila nakarating sa promised land, mga new generation, no? Sa kasaysayan natin sa 6 years o 3 years, napakarami na pong tinanggal ang Aba. Minsan nalulungkot tayo, pero sa ating pag-aralan ngayon, no, magiging excitement po ito ang nasa atin kasi may kaligtasan para sa mga dayuhan. Okay? So maikli lang po ito mga kapatid, ang Isaiah 56, kaya tayo na. Bisahan na natin. Dito po sa verse 1 ng Isaiah 56, sabi rito, "Thus says Yahweh, Aba Yahweh,
keep justice and do righteousness, for soon my salvation will come and my righteousness be revealed. Blessed is the man who does this, and the Son of Man who hold it fast, who keeps the Sabbath, not profaning it, and keeps his hand from doing any evil. Let not the foreigner who has joined himself to Abba Yahweh say, Yahweh will surely separate me from his people, and let not the eunuch say, behold, I am a dry tree. Sa Tagalog po tayo mga kapatid. At sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan na panatilihin ang katarungan at gawin ang tama sapagkat ang pagliligtas ko'y hindi na magtatagal at ang aking tagumpay ay mahahayag na. Tingnan po natin ito mga kapatid, balikan natin ang mga pangyayari. 2,700 o 60 or 70 years nung isinulat ito ni Isaiah. Pagkatapos po yung kaganapan na pag-aralan natin yung mga hidden books kung paano po kapanahunan ng Maccabees, no? Kung paano po dumating ang mga mananakop at bago diyan paano po nagiging wicked ang Yasharal, no? Dahil po sa dala ng mga kultura ng Greeks na tinangkilik nila. Paano po na-defiled ang mga kahan, mga levita, at paano po ipinagbawal ang Sabat? Makikita po natin paano po nila pinagsusunog ang scroll. Kung balikan po natin ang Maccabees. Kung papaano din po pinagbawal ang pagtutuli. Lahat ng mga utos ng Aba ay nakikita po natin doon na ginawa po yun ng mga mananakop, yung Greek. Pagkatapos, tumayo po, no, mayroon pong mga righteous na mga tao na tumayo. Sila through matataya sa kanyang mga anak, ang Maccabees, dahil po sa ginawa ni Eleazar na panindigan sa pagsunod sa kautusan. No, 7 siblings, makita po natin. At kung titingnan natin yung mga panahon na yan, at hanggang sa ating henerasyon, no, malayo po, napakalayo po. Kaya pag titingnan natin itong Isaiah, kanino po ito natutupad? No? Itong verse sa baba nito, ito ba ay nangyari na o mangyayari pa? No? Kaya mga kapatid, itong pangitain ni Isaiah, ito po ay futuristic po ito. No, nakikita niya. Ang iba po dito nangyayari at ang iba po ay mangyayari pa lang. No, ang iba ay nangyayari na. Dito po, ang sabi po ng ating dakilang Abba Yahweh sa kanyang bayan, no, panatilihin ang katarungan at gawin ang tama. Sapagkat ang pagliligtas ko'y hindi magtatagal at ang aking tagumpay ay mahahayag na. Tandaan po natin mga kapatid, yung pangyayari, no, napakaikli pa lang sa diwa, no, sa karunungan, kapangyarihan ng ating dakilang Abba Yahweh, napakaikli pa lang ng panahon kapag bilangin po natin ang 2,770 years ay minuto pa lang, no? Sa diwa, sa kapangyarihan ng ating Abba Yahweh, napakaikli pa lang kasi ang kanya pong sukatan niya hindi katulad natin, ang isang araw, 1,000 taon sa ating dakilang Aba. Kaya sariwa pa. At alam ni Aba na ang pagliligtas niya ay darating. Ngayon, sabi niya rito, mapalad ang taong nagsagawa nito. Siya na tumatalima sa tuntuning ito. Igagalang niya ang araw ng pamamahinga at lumayo sa gawang masama. Kanino ito tumutugma? Sino ang gumagawa nito? At kailan ito nangyari? Alam mo mga kapatid, malinaw po na sa ating kapanahunan, no, nangyayari po ito. Ang sabi niya, mapalad ang taong nagsasagawa. Tayong mga treasured position, no, napakalinaw po mga kapatid, na tumalima sa tuntuning ito at iginagalang ang araw ng Sabat, ang araw ng pamamahinga, no, at lumayo sa gawang masama. Tingnan nyo ang kautusan ng Aba. Sabi niya, sa huling araw, isusulat ko sa inyong mga puso, no? No, hindi katulad nung panahon ni Moses. Kaya sa atin ngayon, kita natin ang ating pagsunod na sa Aba ay grabe talaga. No, makikita namin sa kahani mga kapatid, yung pag-aalay natin, yung takot tayong magkasala, no?
ang treasured possession dahil alam natin kung gaano tayo kamahal ni Aba at alam natin ang kanyang salita para sa atin. No, niya ang kaligtasan ay ang pagsunod sa kanyang mga salita, ang pagmamahal natin at paggalang sa dakilang Aba. Sabi niya mapalad. Sa atin pong kapanahunan ito nangyari mga kapatid noong nagpakilala ang ating abayahawa na nag-iisang alahaya. Hindi po ito ibinigay noong 3 years na nauna sa atin nung kapanahunan na kay OHC. Hindi po. Ang sabat po sa atin po ibinibigay ang tamang pag-compute nito, ang tamang panimula, kailan matatapos. Sa atin po, tayo lang po ang nag-iisa, no? Nag-iisang, sabihin na natin, na mga grupo na binigyan ng tamang karunungan ni ating dakilang abayahawa sa pag-celebrate o paggalang sa araw ng papahinga dito lang sa Kingdom of Yahawa. Ano pa sabi niya? Hindi dapat sabihin ng isang dayuhan na nakipag-isa sa bayan ng alahaya na siya ay hindi papayagan ni Yahawa na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Hindi dapat isipin ng mga eunuko. So 2 tao po dito ang tinutukoy, ang mga dayuhan at ang mga eunuko, na hindi sila karapat-dapat sa mapabilang sa bayan ng alahaya sapagkat hindi sila magkakaanak. No, nakikita ni Isaiah na sa panahong ito, no, wala pong hadlang, no, ang dayuhan at ang mga eunuko. So makita natin na ang mga dayuhan ito yung hindi lahi, no? Hindi kalahi ng Yasyaral, no? So considered as foreigner po 'yan. At ang mga eunuko, ito yung mga tao na mga mababa ang tingin sa lipunan nung kapanahunan nila. Ito yung mga tao na may mga kapansanan, mga tao na ano ba sa Tagalog ito, bating, no, ng mga eunuch, mga utusan ng palasyo, no, katulad ni panahon ni Putipar, kasama niya doon eunuch, no, panahon nila. So ito po mga eunuko ay parang hiwalay din, mababa ang tingin. Ito po yung mga taong hindi magkakaanak, no. Kita natin sa kapanahunan po nila, kapag hindi magkaanak, napakababa ng tingin sa'yo, para kang sinumpa. Pero sabi dito, no, hindi dapat sabihin ng dayuhan. No, sa panahon nakita ni Isaiah ng pakipag-isa sa bayan ng alahaya, na siya ay hindi papayagan ni Yahawa na makisama o pagsamba sa kanyang bayan. So ibig sabihin, pwede silang makasama at naranasan na po natin. Meron tayong mga kapatiran na mga hindi natin hindi operyan. Oh. At isa noon si nakita natin kung gaano merong kaligtasan at kagalakan si Bro Arthur, asawa ni Sis Beth. Talagang kaming mga kahan pag nakita namin siya, talagang grabe ang napakabuti ng Aba, no? Na tugmang-tugma, no, dito. At dito po sa ating mapag-aralan, hindi lang po isang Arthur ang ating makasama, no? Marami po kaligtasan ng mga dayuhan. Ibig sabihin, itong ating pangyayari ngayon, kalagayan natin ngayon ay talagang inihanda tayo ng Aba, no? Inihanda tayo ni Aba, itong pagtutuwid niya sa kingdom, dapat nating maintindihan, paglilinis niya, pag-alis niya sa mga hindi karapat-dapat, no, ng mga leaders dito na kasama natin, ay kasama yan sa proseso ng dakilang Aba. Dahil ang gusto niyang makita ng mga taong ito pagdating nila ay yung mga puro, yung mga pure, no, yung mga treasured possession ng Aba na talagang hinubog, no, hinubog, mga marurunong, ibig sabihin mga nakikinig sa salita ng dakilang Aba at sumusunod. So ito po 'yon. Tuloy natin sa chapter 4 po. For thus says Abba Yahawa to the eunuch who kept my Sabbaths, who choose the things that please me and hold fast my covenant. I will give in my house and within my walls a mountain and a name better than sons and daughters. I will give them an everlasting name that shall not be cut off. And the foreigners who join themselves to Yahweh to minister to him, the love, the name of Abba Yahweh, and to be his servants, everyone who keeps the Sabbath and does not profane it, and holds
fast may covenant. Sa Tagalog po. Ang sabi ni Yahweh sa mga yunukong nang nangingilin sa araw ng pamamahinga